election. So, kumusta po yung nagiging sitwasyon po dyan? And we all know po, ma'am, dyan po kayo sa North Carolina. And syempre, Yes in po. connection po sa US presidential election ngayon pong November 5, which is tomorrow. Kumusta po? Okay man, tahimik lang yung election dito. Hindi katulad sa Philippines na, di ba, maraming yung ingay, tapos malapit na yung election, nagkakampanyahan pa rin. Dito parang parang wala lang, tahimik lang. Pero nag-start na ng early voting since October 17. Tapos hanggang nung Saturday, nag-end na yung early voting. Tapos ngayon wala. Tapos book na yung final, yung election talaga. Doon po sa dalawang magkatunggali po as president. Bali sa kasi sa early voting upon checking doon sa sa news, ang nangunguna ngayon is si Kamala Harris. So siya yung mas mataas yung electoral votes as of now. Ginagawang paghahanda ng mga residente po dyan ng US as well as ma'am about yung mga immigrant po na nandyan po. Parang wala lang. Pero yung mga candidate, katulad din sa sa other countries, din sila, meetings, nag-rallies, yung nagka-campaign. Pero dito kasi yung campaign is yung may nakikita ako sa mga advertisements, ganon, paid by friends, ganyan. Pero yung magdikit sa mga walls, wala. Yung inaano lang, lang sa gilid ng kalsada, naglalagay silang wood ganon. Pero hindi more on kasi social media sila, nag-aano ng mga ad. All right, ma'am. So, So, oo. isang araw bago po itong huling araw sa pag-vote po dyan. So, ano po yung inaasahan natin? Hindi rin natin maalis na siyempre katulad sa Philippines may mga pa last minute din silang ganyan. Hindi din mawawala siguro kasi siyempre nakita nila close yung yung fight. So meron pa rin naman yan mga actions. Pero tahimik talaga, hindi yung All right po. Maitanong ko lang, ma'am, in your own point of view po. Kumbaga, since ngayon nakikita po na nangunguna si Vice President Kamala Harris dito po sa electoral vote. So siguro, ma'am, kung sa inyo po manggagaling, ano po itong mas pinapakitaan din ng support ng mga Filipino immigrant po? So kasali na po ba sila dyan sa pag-vote po ngayon? happy din siguro. Di ko sure kasi hindi kami nag-uusap. Kami dito ng mga friends ko, we're not into politics na yung na mag-aaway or mag-aano. Hinahayaan na namin kung sino i-vote mo. Hindi namin pinag-uusapan. Pero minsan, nagkwento-kwento ng konti, gano'n. So, malapit kami sa military base dito, sa Fort Bragg. Yung mga friends ko dito is nasa military family. So, hindi ko lang sure, pero may narinig ako ng ng, yung kung sino yung mag-support sa military, yun yung nila. Pero kasi sa ibang mga states, hindi ko rin alam eh. May mga rin, All right. nag-support kay Vice President. Ganun. All right po. Hindi ko, Sige po, Ma'am Melanie. So, siguro, Ma'am, ano po yung nakikita natin na pagkakaiba po ng election po dyan kumpara po dito sa Pilipinas? Kasi we all know, dito po sa Pilipinas, more on dito po, nag-ano po tayo ng balota. So, dyan po, Ma'am, ano po yung way po nila ng election po? And of course, may early voting, which is, kumbaga, sa kanila, medyo matagal po yung pagbobotohan. And dito po, yes isang po. araw po lang ginagawa Yes, sa yes. Pilipinas. So dito yung early voting nga, yung pagkakaiba nag-start sila ng early voting. So nag-cast na sila ng vote since October 17. Tapos yung election talaga is tomorrow pa. Tapos yung isa pa sa pagkakaiba is yung 'di ba sa atin, diyan sa Philippines kung sino yung mananalo na dito kung sino yung mananalo na president, kasama niyo yung vice president niya. Diyan sa Philippines, manalo yung president, kung manalo din yung vice president, depende sa boto ng tao. Dito palagi magkasama yan. Presidential
Yan si primerong kabtangkan sinagin entrevista ni Bombo Remy Dominguez kay Ma'am Melanie Del Castillo sa tuyong Bombo International News Correspondent from North Carolina. So, tranquilo sana ano. Daw na nga ni kadto pa pirang bulan pa antes na mag-abot ang eleksyon mga kabombo, permita ng natutukar ining manungodigdi sa labanan sa pagka-presidente dyan po sa Estados Unidos, partikularmente kaning si paglaban ni Kamala Harris digdi po kay Donald Trump. Sa tuyang inanyugon mga kabombo si Panduang Kabtang kan sinagi ni entrevista ni Bombo Remy Dominguez digdi po kay Mama Melanie Del Castillo. So, ilang state po ba ang kailangan para po talaga ma-declare po na panalo po sa pagka-presidente yung sa ngayon po si former President Trump, of course si Vice President Kamala Harris. Bali, hindi po siya tinitingnan sa state. Tinitingnan po siya sa electoral votes, electoral colleges votes po. Kasi depende po yan kung halimbawa sa isang state, katulad sa California po, yung electoral votes doon is 54. So, kasi mas marami doon yung representative, congressman, and governor. So, doon yan binibilang. So, kahit mas marami yung nakuha mong na state, kung kaunti doon yung electoral votes, hindi rin mag-matter. So, bali yung electoral votes dito is 538. So, dapat makuha mo yung 270 majority electoral votes para manalo ka. Para manalo yung president, I mean. Yes Ganon. po. Alright, ma'am. Thank you so much po dyan sa pag-explain niyo po kasi may mga pagkakataon po kasi na kumbaga mapapaisip, may mga binivisit po na mga swing states po dyan. Ngayon po itong dalawa pong magkatunggali. So, Yes po, yung napapaisip. toss-up, tinatawag naming toss-up. So, dito po sa North Carolina is nasa toss-up po kami. Hindi pa alam kung saan kung ano ba, kung Republican or Democrats. So, hindi pa alam. Marami pang mga states ang nasa toss-up. Alright, ma'am. So, ma'am, siguro mensahe and syempre, ano po yung inaasahan natin dito po sa magiging outcome tomorrow nito pong US presidential election? Yung inaasahan po namin is maging peaceful po, walang gulo na mangyari, tapos kung sino po yung nararapat, siya po yung manalo. So, message ko po sa mga kapwa ko dito na we have to vote wisely. Tapos piliin namin yung karapat-dapat mamuno sa country na ang magiging priority niya is yung mga tao at yung bansa na mapaunlad